Ko alam kung, to be honest, hindi ko alam kung magtatagal ba ako dito o hanap ako ng ibang company na magbibigay ng full-time contract. Kasi, guys, check out room, another check out room. Totoo ba to? Housekeeping. Check out. Wow! To wait, 'cause I've been counting the days, and I'm calling home to say I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. And I know that it's time with you, but I'm coming home. Guys, welcome again to Floydy Vlogs. Again, my name is Loy and you're watching Floydy Vlogs. So, it's been a while, guys. So, new haircut. Yan. New haircut tayo ngayon. So, first time natin na magpa-haircut dito sa Germany, dito sa, sa Bonn. Actually, yung nagupit sa akin yung classmate ko Classmate ko sa German language course noong 2022 hanggang ngayon kasi may contact pa rin kami. So, siya yung nagupit na ito. Ewan ko kung kaya na lang bahala. Pero ayos naman. In general, okay naman yung gupit niya. Siyempre, hindi kagaya sa atin talaga sa Pilipinas. Lalo na doon sa... Shoutout kay Tiny, no? Yung nagugupit natin sa akin, dyan sa Manila. So, ang ibig kong sabihin, yung may care sa buhok ba? Pero dito, pagdating dito, ganun-ganun lang. Bahala na. Minsan kasi, tinatanong niya ako nung gustong gupit ko. Pinakita ko lang yung picture ko, yung dating gupit. Sabi ko, ganito gusto kong mangyari. Tapos, yun, ginaya niya. Pero, again, yung ganun. Pero, okay naman. No, di ba? Ayos yung, kinalabasan. Yan, guys. So, today is my 2 months here sa work ko, no? Sa, mini job. Tiled site pala, sa part-time job. So, hindi ko alam kung, to be honest, hindi ko alam kung magtatagal ba ako dito o hanap ako ng ibang company na magbibigay ng full-time contract. Kasi at the moment, yung contract natin, guys, is part-time. Tiled site kung tawagin sa German. So, attention guys, sa mga gustong pumunta dito or sa mga naghahangad na makapunta dito sa Germany sa mamamagitan ng Chancenkarte, no? Once nandito na kayo, kailangan talaga ng full-time contract. Pero kung may mag-offer ng part-time, ng tiled site, pwede, go, i-accept nyo muna habang naghahanap kayo ng full-time contract or full-time contract. Kasi allowed naman tayong mag-work dito 20 hours a week. So, pwedeng 4 times a week tayo magtrabaho. Ibig sabihin, 4 days in a week and 5 hours per day. Parang ganun. So, that is a total of 20 hours a week. Ngayon, para ma-convert po yung visa natin from Chancenkarte to working visa, kailangan talaga natin ng full-time contract. So, kailangan the moment na may full-time contract na tayo, pupunta na tayo sa Ausländeramt at magre-request tayo ng appointment muna. Pero pag matagal, pwede tayong mag-walk-in. So, unfortunately, wala pa akong full-time contract, kaya hindi pa ako makapunta agad doon sa Ausländeramt. Pero may inaay na ako, guys. May mini-workout na ako na isang company na magbibigay sa akin ng full-time contract. Kaya sabi ko kanina, hindi ko alam kung magpapatuloy pa ba ako dito sa current na employer ko or magre-resign na ako. Kasi for the sake na, ma-convert yung visa natin into working visa. Kasi hindi pa nila ako mabigyan gusto nila pumunta ako sa Ausländeramt at sasabihin ko doon na kailangan ko ng maraming oras. Kailangan dagdagan yung oras ko. Pero, nung nag-research ako, at based sa mga tanong-tanong, na kailangan mo talaga, pag pumunta ka sa Ausländeramt, kailangan mo ng full-time contract. Magdala ka ng full-time contract para maasikaso ka. So, to make this story short, guys, December na yung December na mag-end yung visa ko. So, kailangan ko ng kumilos. Bilisan ng pagkilos. Bilis-bilisan. Kaya medyo worried na tayo. At free time ko ngayon, although may mini job ako,
mamaya alas 3, 3 to 6. Kaya ginagawa ko ay kino-consolidate ko yung mga possible na mga requirements na gagamitin, no, pag pino-convert ko na yung visa ko from Chance and Carte into working visa. So, medyo komplikado, nakakapangamba, na baka maraming what if, pero kailangan lumaban tayo. Nandito na tayo, di ba? Ngayon pa ba tayo susuko? Dumaan nga tayo sa butas ng karayom, dyan pa lang sa German Embassy Manila. How much more dito? Andito na yung, kumbaga, andito na yung opportunity. So, maraming opportunity dito talaga, guys, once nandito na sa Germany. Kaya lang, syempre, kailangan i-priority kung ano yung dapat i-priority. For example, kagaya ng ginagawa ko, for long-term visa, syempre, working visa kailangan ko. So, kailangan ko ng full-time contract. And guys, by the way, nasa loob na tayo ng bus at papunta na tayo sa mini job. So, ito yung panahon ngayon, medyo nag-iiba na at since malapit na mag-autumn, kaya nagiging yellow na ang mga dahon, guys. Tingnan nyo, di ba? So ayun na nga guys, tapos na tayo sa ating mini job at pauwi na rin tayo sa bahay. Ayan, palubog ng araw, alas 8 na ng gabi. So kasalukuyang nasa bus pa rin tayo, pauwi na. Maya maya lulubog na yan. Grabe no, nakaka-amaze yung sunset. So, yun, palubog na siya. Bye bye. Housekeeping. Check out. Wow! What's that? Nax. From Euro. Thank you. Ganado na naman tayo maglinis. Guys, check out room. Another check out room. Totoo ba to? Wow. Thank you, Lord. Thank you so much. Thank you for the blessing today. Naka 10 euro na tayo. So guys, ito isa sa pinaka-paborito kong room na linisin, no? Yan, sa 4th floor ng hotel. At kung napapansin nyo kanina, marami tayong, may 10 euro tayong tip, no? So, thankful tayo today. Pero hindi naman kasi araw-araw talaga ganyan eh. Sabi nga, hindi araw-araw Pasko. So, madalang lang. May, depende kung saan ka na-assign na floors. May mga floor din na kulela talaga pag check out. Kahit ang dami mong nalinisan pero wala pa rin. Ay, ano lang talaga, tsamba-tsamba. So, hindi lahat ng room pare-pareho. Yan. So, pero thankful pa rin tayo. At the end of the day, syempre, hindi naman tayo nagangad ng ganun. Pero, pag once na may mga tip tayong nakikitang ganun, it's a blessing. So, kahit pa paano, thankful pa rin tayo. Yan. So, ito yung room namin dito. Guys, isa rin sa paborito kong linisan na kwarto, itong room na to, room 106 na makikita sa first floor, kung saan overlooking the Rhine River. So, dito, ano siya king size bed. And then, pagpasok mo sa kabila, yan, overlooking the Rhine River and Sigenberge. Pagpasok mo dito sa kabila, may living room. Medyo spacious yung room, tapos mataas yung ceiling, guys. So, hindi ka talaga mauntog. Unlike sa ibang hotel na mababaling yung ceiling. Tapos, yung mga gamit dito, napaka-antique ba? May touch na talaga. Siyempre, 130 years old na yung hotel. Kaya makikita nyo naman, di ba? Yung mga structure, yung mga frame. So, yan. Tapos, dito naman, guys, ito yung beer garden sa Babayan. Yung inuman ba? Hey guys, so kaka-out lang natin. Uwi na tayo. Maganda yung panahon ngayon eh. Tingnan nyo sa labas. Wow, diba? Pa-autumn na kasi.
Kaya, ganda na. Wow. Tara guys, uwi na tayo. Guys, ganito dito sa Germany. Oh. Lalo na dito sa amin. No? Naglilinis sila. Yun yung walis na sinasabi ko dati. Yan lang yung nakikita ko ba. Kala ko ano yung naririnig ko. Ingay, yung pala yun. So, naglilinis sila ngayon sa labas gamit yung parang chainsaw na yan. Yan yung pinagpupunit nila ng mga dahon. Oh, diba? Tatlo sila guys. Para madaling mahuli yung mga dahon. Wala, ayun. Tinambak na nila doon sa gilid. Wala na. Umalis na sila. So yan normally yung ginagawa dito kung paano magwalis. Guys, pansinin nyo po itong punong kahoy na to. Nagsimula na malantay mga laya ba? Ang tawag ng Tagalog. Nagdidila na yung mga dahon kasi nga pa autumn na. So nagte-transform na sila. Ibig sabihin yan guys, yung mga halaman namin dito, soon, mawawala na rin yan. Mamamatay na. Pasensya na, pasintabi no. Naglaba kasi ako kahapon eh. Yan yung mga halaman namin. So, soon, i-harvest na namin yan at kakainin. Kasi hindi na mabubuhay since autumn na nga. And then, paano na rin? Pa-winter na. Hey guys, so nandito tayo ngayon sa Post Tower. Yan. So, itong lugar na ito, medyo high-end siya dito sa Bonn eh. Andito yung United Nations, andito yung Post Tower, yung DHL ba? Andito yung United Nations, yan yung building nila. At andito rin yung DHL, yung pinaka main office ng DHL sa buong mundo, yung Post Tower yung kanina yung pinakita ko. And andito rin makikita ang Marriott Hotel Bonn. So dito muna tayo ngayon guys. Binisita ko lang yung place kasi maganda siya eh. So napadaan tayo kaya napadaan tayo dito, kaya minabuti kong mag-vlog na rin, no? So, ito po yung Marriott Bonn Hotel. So, Marriott Hotel. Ayan. So, by the way, itong hotel na to guys is, meron siyang 336 rooms, meron siyang 17 floors, and meron siyang restaurant, si Pinakatuktok, at meron din siyang gym. Ayan, gym.
isa sa mga amenities niya. Na-share ko lang kasi nag-research ako. So hopefully, kasi dahil dati naman tayo nagtrabaho sa Marriott Hotel Manila. Although limited lang. I mean, saglit lang tayo doon. And I am eyeing also, hopefully one day na makapag-work dito sa Marriott Hotel kung papalarin man. Yan. So, pauwi na rin tayo guys. At maraming salamat. Maganda yung panahon ngayon eh. Maraming salamat ulit sa inyong suporta at panunood sa ating vlog ngayong araw. Sana hindi po kayo magsawang suportahan po ang Floydy Vlogs. Lalo na si Loy. Si Loy Puloy. Ayan. Maraming salamat din po sa lahat ng mga subscribers ni Dong, ni Team Blended, at lahat na sumuporta din sa akin, no, sa vlogging journey ko na dito sa Germany. So, I could have not done this guys without your support and help, no. Maraming salamat sa lahat na nag-subscribe. Salamat din sa lahat ng nanood at hindi nag-skip ng ads. Thank you guys from the bottom of my heart. Shout out sa lahat, sa inyong lahat. Oo, sa iyo na nanonood ngayon. Maraming salamat po. Siguro next time, mag-shout out ako one by one. Again, muli guys, ito pa rin si Loy ng Floydy Vlogs. Maraming salamat. And until then, thank you, choose, and God bless.